Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today alikat pag-usapan nga natin itong news galing sa SMNI. Ayon sa kanila, Ramon Tulfo kakasuhan dahil sa labis na paninira di umano kay Pastor Kibuloy. There you go. So, panoorin muna natin to guys, then i-discuss natin kung ano nga ba itong mga sinasabi rito ng kampo ni Pastor Kibuloy. Sinagot ng legal team ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang isang social media post na naninira laban sa butihing pastor. May babala rin ito sa mga naninira. Si FJ Mondihar sa report. Sobrang paninira kay Pastor Apollo C. Kibuloy ang Facebook post na ito ng kolumnistang Simon Tulfo. Para sa legal team ng butihing pastor, hindi tama na idamay pa sa propaganda ang mga namayapa ng magulang ni Pastor Apollo. Bukod sa mga magulang, idinamay rin ni Tulfo sa kanyang paninira ang mga kapatid ng butihing pastor. Ang violation nito is double marites, ang tawag ko. Double marites. Bakit double marites? Inassume niya as true na yung magulang ay first cousins. At saka granting for the sake of argument na totoo nga yan, what value would it help to strengthen his argument or argument against pastor? And secondly, hindi rin totoo na may kapansanan sa pag-iisip yung mga kapatid ni pastor at saka non-sequitur. It does not follow, granting for the sake of argument, na totoo lahat yan. It does not also necessarily follow na may masama ding pag-iisip ni Pastor Apollo C. Kibuloy. This is utterly libelous. Kinwestiyon naman ng legal team ang kredibilidad ni Tulfo na nakasuhan at naaresto na rin dahil sa cyber libel. Sa ng kampo, palalampasin muna nila ang Facebook post ni Tulfo bilang pagkonsidera sa edad nito. Pero kung talagang isusulat pa nito sa dyaryo ang paninira, tinitiyak ng kampo ni Pastor Apollo na dadami pa ang kasong kakaharapin nito. Huwag naman damanin yung parents niya, saka mga kapatid niya. And let's keep the level sana of discussion respectable. Let us agree to disagree, but let us not destroy the character or reputation of our fellow men. Oras po ba na maisulat ito sa kanyang Abante column, tapos ay lathala? Maglalapsa po ba yung compassionate at talagang kakasuhan na ito si Ramon Tulfo? There is a strong probability that Pastor Apollo C. Kibuloy will instruct me, or through his leaders, they will instruct me to file cyber libel cases. Maganda rin yan kay para magkikita rin kami sa korte at makita natin yung galing niya at talino niya doon sa korte. Anyway guys, actually, when it comes to Montulfo, even yung kapatid nga niya na nakita natin sa video ni Mang Rene, no? Even the brother Ben Tulfo despise him. 'Di ba? Oh. Chinek ko nga yung search ko. Search Montulfo cyber libel. So ang pinaka-latest niya rito is nung May 19, 2022. Panoorin nga natin tong video na to. Galing to sa GMA Integrated News.
So imagine niyo gaano na karami yung naging kaso ni Montulfo na cyber libel and yet hindi siya na bakit may mga tao na hindi natututo 'no? Na wala naman tayong problema na bumatikos. Ako, I support those kind of people 'no. Hindi dapat natin inaano 'yan. Pero yung minsan ka ng makasuhan, nagkaroon ba 'to ng conviction? Yun ang 'di natin sure 'no. Search tayo, hanap tayo. Montulfo conviction. Hmm. So far wala naman. Puro arrested lang, May 2022. Ito yung pinaka-latest, tama. Hindi rin. Pinaka-ano nga niya is May 2022. He was just arrested. Pero ano na kaya update dito? Na-convict ba siya? Na-acquit ba siya? Hmm. So, nag-file pala si si Vitaliano Aguirre. Doon sa cyber libel case na yun. Hmm. Tingnan natin yung Wikipedia niya kung meron ba siyang Okay guys, tingnan natin 'tong Wikipedia niya. So, ang dami na ring issue nito ni Montulfo, eh. Aba, tanda na pala 'to 'no, 77. Dami pala niyang anak ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anak niya. Junior pala siya. Anyway. So, alam niyo naman yung sikat na controversy niya 'no, yung airport brawl with Claudine Barreto and Raymart Santiago. Ayan, nagkaroon din siya ng PGH, Philippine General Hospital. Mr. Tulfo can be seen harassing an emergency room physician after the doctor did not want to be recorded on video by Mr. Tulfo prior to providing medical treatment to a child sustained minor injuries when Mr. Tulfo's convoy hit the child on the same day. Ayan. Ito hindi ko alam 'to. Not sure kung alam niyo 'to. This was in emergency in a video posted naman. Imaginein mo, video recording hospital premises is a violation of Philippine Data Privacy Act as well as a violation of patients' right
to privacy and right to consent. The victim's mother was also seen to be pleading to Mr. Tulfo to stop his harassment as her daughter was being scared in the ordeal. Has refused to apologize. Grabe naman. Ito na yung cyber libel. Hindi naman pala marami. Ano ito sinasabi ni Raffy Tulfo na marami daw ano? In one of his column back then, may nabanggit siya na marami daw cyber libel case itong si Tulfo. Anyway, so dito nga, nakalagay dito, libel and cyber libel charges. Government official had filed libel revised penal code charges since 2019. Okay? Former Executive Secretary Salvador Medaldea first filed this complaint against Tulfo along with 5 others from the Manila Times before the Manila Prosecutor's Office in relation to the latter's article, accusing the official of corruption and using his power to harass journalists. Tulfo posted bail in 2020 before the Regional Trial Court Branch 12. Also in 2019, some complaints were also filed separately by Bureau of Internal Revenue officials, Commissioner Cesar Dulay, and Executive Assistant Adonis Samson against Tulfo and the Manila Times officials and editors of the Quezon City Prosecutor's Office. Both were related to a series of articles alleging corruption with the agency. The latter also involved Tulfo's social media post. Cyber libel charges was also filed against him in 2022 by former Justice Secretary Vitaliano Aguirre before the Manila RTC for his column published in the Philippine Daily Inquirer, accusing the official as the alleged prosecutor of syndicates behind the so-called Pastilla scam by the NAIA. In May, he was arrested at the Manila City Hall based on the warrant issued by the Manila RTC Branch 24. In March 2020, he voluntarily surrendered to police after Manila RTC Branch 10 and 46 released warrants against him over undisclosed cyber libel case. As of May 2023, the cases filed by Medaldea and Aguirre are still pending in courts. So, tapos sasabay pa itong kwento ng tawag dito ng SMNI with Pastor Kibuloy. Diba? Pero at least sinasabi nila rito sa news na papalagpasin nila yung post. Pero once na ito ay i-publish ni Ramon Tulfo sa kanyang column sa Abante, then that becomes a different story. Again, gaya na sinasabi ko, lalo na sa mga journalist, no? Itong mga journalist natin, marami ang mga sources. Sana, kung magpo-post kayo ng mga ganyan, alam nyo rin yung limitation nyo na tawag dito. Unang-una, hindi naman politiko to si Pastor Kibuloy. Diba? Although, questionably yung mga, para sa akin, when it comes to morality, lalo na kung ikaw ay isang head ng congregation or ikaw ay isang, gaya yan, nagsiserve or pastor, definitely dapat diba? Hindi ka tainted ng mga immorality acts. That's very important para sa akin. No? Kasi how are you going to preach kung tainted ng immorality ang pagkatao mo? But then again, yung atake naman sa kanya ni Tulfo, has nothing to do with immorality. Sinabi lang niya na pinsang buod di umano yung, magbabase ako dito sa sinasabi ng SMNI, magpinsan daw di umano yung magulang ni Pastor Kibuloy, may nantok bigla. Tapos meron mga mental health issues ang kanyang mga kapatid. Let's not go there. Hindi naman sila yung topic eh. Kung ang topic dito yung mga kaso ni Pastor Kibuloy, focus lang tayo kay Pastor Kibuloy. 'Di ba? Actually, kahit naman kay meron akong post na nakita galing din kay pakita ko rin siya. Eto, hindi, natatawa na lang din ako dito kay Hontiveros eh. I mean, talking about Pastor Kibuloy Let's listen to this. Kibuloy is armed and dangerous. Buhay na buhay ang mga armadong sundalong handang magpakamatay para sa kanya. Pugante na si Kibuloy, kaya huwag nang mag-alangan ng PNP na bawiin ang mga armas niya.
Alam na ng lahat sa social media na may private army siya. Pero bakit parang nagbubulag-bulagan sila? The PNP should do better. I urge the new PNP chief, Police General Romel Marbil, to step up. There could be a failure of intelligence if it's taking this long to locate the whereabouts of Kibuloy. 2 warrants of arrest na ang na-issue, pero hindi pa maaresto. Together with his private army, Kibuloy is a threat to peace and order in the country. Kibuloy is armed and dangerous. Eto ba kakasuhan ng abogado ni Pastor Kibuloy? Kasi sa totoo lang hindi ko na maintindihan yung inaano rito ni ano yung ini-insinuate dito ni Hontiveros. Really, it's masyado kayong busy lahat kay Pastor Kibuloy. Bakit? Para tuloy yung mga galawan nyo orchestrated na eh. Hayaan nyo na yung mga korte, no, na mag-utos ng mga ganyang bagay. Kung dapat nga nilang ipa-confiscate yung mga gamit ni Pastor Kibuloy, kung meron man ano. 'Di ba? Friday nga pala ngayon. Ano? Nakita ko magtatapon ng basura. 'Di ba? You would just leave it dun sa mga ano, sa mga korte. Kasi ikaw, you're crossing the word of the day, crossing the line. Thank you, F. Elisa. You're already crossing the line eh. You cannot just ask PNP to do this, to do that, blah, 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 without any probable cause, without any valid reason. Diba? When I say valid reason, hindi, yung legalities ng mga hinihingi mo eh. Kahit ikaw nga hindi mo kayang gawin. Ngayon, kung halimbawa, gusto mo talagang ma-confiscate yung mga baril ni Pastor Kibuloy, you can go ahead. Diba? Do it yourselves. Samahan ka ng mga staff mo, pumunta kayo dyan sa Davao, halugugin niyo yung kingdom ni Pastor Kibuloy, 'di ba? Kunin niyo lahat ng mga ano. Nung nagsiserve nga ng ano, ng warrant of arrest, hindi nga nagkaroon ng ano, ng reason para magpa-search eh. Bakit? Ano bang ano mo? Parang pinalalabas mo pa dyan. Parang mamamatay tao tong si Pastor Kibuloy. Wala naman yan sa, what do you call that? Wala nga yan sa mga reklamo ninyo. 'Di ba? Wala nga yan sa mga ikinaso sa kanya na may pinapatay siya o may wala siyang pinapatay at pinatay, 'di ba? Tapos kung maka-demand ka to collect, to confiscate his guns kung meron man, 'di ba parang nakakatawa na 'yun para sa iyo. Sa totoo lang, nagiging nonsense ka na, Senator Hontiveros. Sabi mo dito, Kibuloy is armed and dangerous. Really? Ako para sa mga lawyers niya, ito, mga pinagsasabi nito ni Senador Hontiveros, ito ang pag-aralan niyo, nakasuhan para sabihin niya, Kibuloy is armed and dangerous. Mapapatunayan niya ba na armed and dangerous si Pastor Kibuloy? Ay, nako. Sabi nga ni dito, nung isang ano dito, type niya si Kibuloy. Sana maging reasonable tayo, no? Kasi a lot of people are watching you. Marami pa rin namang intelihenteng tao ang nanonood sa inyo. Kung meron man dapat maging, or kung meron man dapat mag-step up dito, no? Yung ipinaglalaban ninyo, hindi ko alam kung best interest ba ito ng taong bayan o best interest nyo lang. You really think I mean, nabibilib kami sa mga pinagagawa nyo? Definitely not. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin ang inyong thoughts dito. 'Di ba? Bakit may mga gaya ni Montulfo ang hindi nadadala sa mga ikinakaso sa kanya? And still he continues, no, to do whatever na ginagawa niya. Sa pagkatao na siguro niya, 'di ba? We don't know. It's just that
May mga naikaso na sa'yo and yet ganyan ka pa rin, ganyan pa rin yung sistema mo, bakit?